Nasa main road na si Gabriel at paliko na pakanan patungong bayan nang mapuna niya isang Ford Expedition na nakaimpil sa gilid ng daan at nakabukas ang unahang hood. Wala siyang balak na humanto subalit na makita niya kung sinong nakatayo sa harap na nakabukas na hood ay napilitan siya magminor. May problema ko ba, Mr. Soriano? He heard Victor mutter under his breath. Pagkaway nilingon siya at sandaling inaninag sa loob ng pick-up bago, "Ikaw pala, Gabriel. Nasira ang fan belt. Can you give me a lift?" "Kung okay lang sa inyong sumakay sa truck ko," he said with a grin. "Hindi ho gumagana ang air conditioner nito eh." "I don't mind, Gabriel. I don't mind at all." Isinara ni Victor Soriano ang hood ng sasakyan nito at ikinanda ng mga pinto sa pamamagitan ng remote control at pagkatapos ay sumakay na sa passenger side ng pick-up niya. "Sa bangko ho ba sa bayan ang tungo ninyo?" Tanong niya nang umandar na sila. Tumango ang nakatatandang lalaki at nanatiling nakatitig sa daan. Then out of the blue he muttered, "Mabuti na lamang at iisang anak ko lang ang nagdudulot sa akin ng mga alalahanin. Still, kapag nagkakaedad kang ganito, ganoon na lang ang pagnanais mong malagay sa maayos ang buhay na anak na ito." Hindi kailangang itanong kung sino sa tatlong mga anak nito ang tinutukoy. Joshua was a couple of years older than he was. At sa pagkakaalam niya ay nasa Hong Kong ito at doon na namimirmihan kasamang bagong asawa dahil ito na mamahala ng textile mills doon. Sophia and Cindy, though twins, were like night and day. He had not been home alone. But nakarating agad sa kanya ang iskandalong ginawa nito sa wedding anniversary party ng mga magulang ng kasintahan nito may ilang buwan na nakalipas mula na magbalik siya ng Trinidad. Yun dapat ang gabi kung saan inaanunsyo ng dalawang pamilya ang petsa ng kasal ni na Cindy at ang kasintahan nitong si Grayson Villaflor. Sa pagkamangha ng lahat, lalo na ni Grayson na sawari iwalang kamalay-malay sa anunsyong gagawin ni Cindy, inihayag ng dalaga sa lahat ng gabing iyon na tinatapos ng relasyon nila ng kasintahan at walang kasalang magaganap. Walang dahilang binigay, just that she wanted to end her engagement. Nakikinikinita na ni Gabriel ang kahihiyang inabot ng mga Sanford Soriano. Ang mga Villaflor ay kaibigan ng mga ito dahil sa nangyari para nagkalamigan ng dalawang pamilya. Pag-aari ng mga Villaflor ang 30% share of stocks sa St. Vincent College at ang 50% ay ang mga Sanford Soriano. Ang 20% sa ilang miyembro ng board. "What has Cindy done this time?" tanong ni Gabriel pagkatapos ng ilang minutong nakalipas. Naalala ang insidente sa tabi ng highway, wala pang isang linggo na kararaan nang abutan nito ng dalawang highway patrol. "Anong naisip mo bakit si Cindy ang nabanggit mo?" "Isn't she?" Napabuntong hininga si Victor at napatango. Bumili ng Hummer sa ibang bansa at dinala rito. "Nasa customs ngayon sa Maynila at kailangan bayaran ko ang abot langit na halaga ng tax para ilabas ang maluhong sasakyan. Abay, tax lang ng Hummer ay kayamanan ng maituturing ah." "A Hummer?" Muntik nang mapaubo si Gabriel. Naglalaro ang halaga ng sasakyang iyon sa 13 hanggang 18 milyong piso. Depende sa modelo at natitiyak niyang hindi ang klase ni Cindy Soriano ang bibili ng hindi latest model. At binili nito iyon sa tila bumili lang ng sapatos sa department store. Huwag nang sabihin pang napakalaking halaga ng tax niyon sa pagpasok ng sasakyang iyon sa Pilipinas. And here he was, maliit ang ari-arian na nalagay kapirasong porsyento lamang ng halaga ng sasakyang binili ni Cindy Soriano. Fury bubbled up inside him at the unfairness of it all. Pero sandali lang ang galit niya at agad kinalma ang sarili. After all, it was their money. Gastahin namang ito sa kung anong paraan ng mga ito gustong gastahin at wala siyang karapatan sa galit na nararamdaman niya. Hindi at wala siyang salaping ibabayad sa pagkakautang ng tatang niya ay magagalit na siya dahil ang labis-labis ang salapi ng ibang tao. "You can afford the Hummer, sir," wika ni Gabriel. "Kahit pa marahil 3 ang binilin Cindy, pero hindi yun ang punto ko, Gabriel. Anong gagawin namin sa sakyang iyon gayong may 5 mamahaling sasakyan sa garahe? 2 roon hindi halos nagagamit at ang 4-wheel drive pickup truck ni Cindy wala pang 6 na buwan mula nang mabili." Hindi agad sumagot si Gabriel. Tama ito. Maliban sa Ford Expedition na gamit ni Victor Soriano, ang asawa niyang si Melinda gamit naman ni Mercedes-Benz sedan. Si Sophia ay isang BMW. Si Cindy ay ang 4-wheel drive Isuzu D-Max at sa garahe naroon ang isang mamahaling van na pampamilya. Ang ibang taong katulad ninyong kalagayan sa buhay, may 10 mamahaling sasakyan, he said unemotionally. "Hindi ako ibang tao, Gabriel. Hindi rin ako maluho. Lahat ng bagay na nasa akin ngayon pinaghirapan ko at patuloy na pinagtatrabahuhan. Panatag ang loob ko sa panganay kong anak na responsable si Joshua. Si Sophia, hindi ako dinulutan ng problema kahit minsan.
Pero si Cindy naiiba talaga siya. Sana man lang ay magpakita ang anak kong ito ng maturity at responsibilidad sa sarili. Forgive me for saying this, pero hindi kaya kayo na rin ang dahilan kung bakit gumagawa ng ganun sa Cindy? Ano ang ibig mong sabihin, Gabriel? Hindi magkakalakas ang loob sa Cindy bilhin ng mamahaling sasakyang iyon kung wala siya mga pribilehiyong mula sa inyo. Totoo naman, sagot ni Victor. Pero bakit hindi ko ibibigay ang mga pribilehiyo ay mahal ko siya at anak ko siya? Kung anong pribilehiyong na kay Cindy ay meron din sa Sofia, pero kailanman hindi inabuso ni Sofia ang pribilehiyong iyon, Gabriel. Individual differences, sir. Tama ka, he said wearily. At hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa batang yun. Simple lang, Mr. Soriano. Putulin ninyong lahat ng mga pribilehiyong pinagkalob ninyo kay Cindy. Dapat matagal yun ang ginawa iyon. Naisip ko na rin yan. Nang maraming beses, Gabriel. Subalit tuwing sinusubukan kong gawin ay hindi ko kayang tiisin ang anak ko kapag napapasunog na sa gulo. Alam ng anak ninyo na lagi nilang kayo nariyan sa likod niya sa lahat ng mga ginagawa niya. Pero kung paninindigan ninyo ang pagdidisiplina sa kanya, maaring matuto siya. Napatingin si Victor kay Gabriel. Kung ikaw ay ako, Gabriel, kaya mo bang gawin ang sinasabi mo? Napangiti ang binata. Siguro ay hindi kaila sa inyo na hindi naman kami ganoon kahirap. Hindi kailangan ni Tatang na isama ako sa pangingisda at sa pagrarasyon ng mga nahuli. At si Tatang ay maaari namang hindi rin sumama sa laot dahil may mga taong umaarkila sa dalawang bangka namin. At kahit papaano'y kumikita naman ng kapirasong pataniman namin ng kape sa may likod bahay. Pero hindi nag-urong ng kamay si Tatang na maranasan ko kung paano kitain ang salapi upang matutuhan ko rin kung paano ito gagastahin. I used to resent that. Believe me, it had not been easy for the both of us. My father wouldn't budge an inch. Hanggang ma-realize ko na hindi ako inalila ng ama ko. Gusto lang niya akong turuan ng lesson sa buhay. Habang nagkakaisip ako'y natutunan kong pahalaga ng mga ginagawa ni tatay. Hindi ko pinagdudahan ng pagmamahal niya sa akin, sa kabila ng hirap ko sa paghahanap buhay sa murang edad. At mahal ko siya at nire-respeto. Pinahihiwatig mo bang hindi ko nagawang disiplinahin ng mga anak ko? Sinagot ko lang ho ang sinundang tanong ninyo. Wala ho akong karapatang husgahan ng paraan ng pagpapalaki ninyo sa mga anak ninyo. Hindi ito sumagot. Hindi na rin siya nagsalita pa tinuon ng pansin sa pagmamaneho. Hindi naintindihan ni Gabriel kung bakit inihihinga nito sa kanya ang tungkol sa anak. It was as if they were friends. Ito, ang tatang niya at sa tiyang Carmen ang magkakaibigan. Pero hindi siya. Nakikipag-usap siya sa mga ito kapag hinihingi ng pagkakataon sa isang formal na paraan. Hindi niya sinubukang mapalapit man lamang dito at kay Miss Joanna sa kabila ng paalam siya ng huli at napakagilo nito sa kanya. Hindi niya gustong maakusahang mapagsamantala. May mga tao pa nga marurumi ang isip na inuudyokon siya nung araw na patulan si Joanna Soriano dahil malamang daw ay may gusto ito sa kanya. Those people sickened him. Ni hindi man lang pumasok sa isip niya ang ganong ideya mula kay Miss Joanna, and he was never wrong. Masuyo at mahalalahanin si Miss Soriano sa kanya. Pero hindi nito tinawid ang linya ng pagiging tila anak kung ituring siya. Mula na magbalik sa Trinidad, mabibilang sa 5 daliri niya ang pagtatagpo nila ni Victor Soriano. Dalawa roon ay nang ito mismo at ang asawa nito naglakbay ng 1 oras para magtungo sa baybay ng Trinidad upang mamili ng malalaking isda. Nanatili itong tahimik subalit sa sulok ng mga mata ni Gabriel, alam niyang mataman siyang tinititigan ito. Kung hindi niya kilala si Victor Soriano, iisipin niyang inuuri nito ang pagkatao niya. Subalit kilala niya ito noon pa man. Hindi ito matayog sa kabila ng kayamanan nito. Nagrarasyon sila ng malalaking isda sa mansyon. Hindi nagtatanong si Victor kung magkano dala ng tatang niya. Nagbabayad itong lagi ng labis-labis sa takdang halaga. Daig pa nila ang charity, subalit hindi ganoon ang pangmalas ng tatang niya. Ang sabi nito ay likas na mabuting tao at matulungin sa kapwa si Victor dahil galing din ito sa hirap. At na hindi siya dapat makadama ng ganoon dahil hindi naman sila nang hihingi kundi naghahanap buhay. Yun marahil ang totoo, subalit hindi pa rin maiwasang mangimis sa pagiging mabait ng mga ito sa pamilya niya. Maya-maya, muling nagsalita si Victor na nagdala kay Gabriel sa kasalukuyan. Kailan ko lang nalaman na matagal na pala kayo nagkikita ni Sofia, Gabriel? Nasa tinig nito ang disgusto. At may ilang segundo pa bago makasagot si Gabriel. Hindi ko inililihim na nagkikita kami ni Sofia paminsan-minsan, sir. May damdamin ka ba kay Sofia, Gabriel? He almost smiled. I would love to tell you that my feelings is none of your business, Mr. Soriano. Pero dahil anak niyo po ang involved, nais ko pong ipanatag ang loob ninyo. Magkaibigan lamang kami ni Sofia at wala akong interes na humigit pa roon.
Take my word for that. Tumango si Victor kasabay ng maluwag na paghinga. Naiintindihan ni Gabriel na gaano man kabukas palad si Victor Soriano, naniniwala siyang hindi ang tulad niya ang pipiliin nitong mapaugnay sa anak nito. Ang kaisipang yun nagdulot ng mapait na panlasa sa bibig ni Gabriel. Ilang saglit, nagbago ng topic si Victor. Kamusta ang agency mo, Gabriel? 8 buwan pa lamang mula nang itayong agency, Mr. Soriano, pero nagsisimula na ako makaipon ng kliyente. Salamat ho sa inyo, he said sincerely. Nang itayo niya ang security agency, ang bangko nito sa bayan sa Trinidad ang una niyang customer. Sinundan niya ng 2 bagong bukas sa sangay ng bangko nito sa ibang bayan. Sapat ang pagtangkilik ni Victor upang sumunod ang ilang kumpanya ng San Ignacio at Trinidad, ganoon din ang mga karating bayan. 2 buwan na ngayon mula nang binala kong kausapin ka, Gabriel. Wala lang talaga akong oras, bukod sa nagwawaglit ka sa isip ko. Gabriel sighed. Natapos ang mahabang pasakalye. Kanina pa niya iniisip kung kailan ito uungkatin ng tungkol sa nakasanla niyang mga ari-arian. Bagaman may mga executive itong humahawak sa mga loan sa bangko, ito mismo ang guarantor ng tatang niya. Isanla nito ang kabuhayan nila kaya natitiyak niyang nakikipag-usap muna rito ang loan department. Nakarating na ho sa akin ang foreclosure letter, sir, nung isang araw pa. Wika ni Gabriel kasabay ng pagtiim ng mga bagang. SOP ng bangko iyon. Victor paused for a long moment. Then, may magagawa ka bang paraan upang tuluyang wag mailit ng bangko ang ari-arian ng tatang mo? Kung makahahanap ako ng buyer ng properties, baka masapatan kong interest ng loan at maaaring makabawas ng kaunti sa kapital, he said grimly. Hindi mahirap ibenta ang bahay at lupa namin dahil malapit sa dagat iyon at mabibigyan ko iyon ng magandang presyo. But you would be running out of time. Mahirap pa-dispatch siya ngayon ng mga propiedad sa harap ng buhay. Totoo naman, isa pa'y agad bumuhit sa isip niya ang anyo ni Tiyang Carmen, pero agad niyang pinalis yun. Wala siyang ibang pwedeng pagpilian. Siguro may natitirang kaunti sa mapagbibilhan niya ng mga ari-arian nila at pabibilhan niya ng kapirasong lupang matatayan ng maliit na kubo ang matandang tiyahin. He would go back to Malaysia. Pagkatapos ay regular na rin niya itong padadalhan ng salapi. Yun nga ho sana ipapakiusap ko sa manager ng bangko ngayon. Ang bigyan ako ng kaunting palugit para may dispatch ang mga ari-arian ko sa ibang tao. I've seen the loan records a couple of months ago. 2 taong mahigit na hindi man lang nakahulog ang tatang mo sa loan ninyo, sa kapital man o sa interes. Nag-accumulate ang interes. Halos kasing laki na rin ang halaga ng kapital. Hindi sumagot si Gabriel. Ano ba ang dapat sabihin? Magagawa akong ipatanggal ang lahat ng accumulated interest ng loan ni Elpidio sa nakalipas na mga taon, Gabriel. Nanatiling nakatuon sa daan ng paningin niya. Nilampasan na isang sasakyang nasa unahan nito bago nagsalita. I am aware of that, sir. Bumilis ang pintig ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit sinasabi na nakatatandang lalaki iyon. I can talk to the loan department today. Victor let his voice trail off. Sinilyapan niya ito. Iba't ibang katanungan na nag-uunahan sa isip niya. Isa kayo negosyante, Mr. Soriano. Hindi niyo gagawin yan ng walang kapalit. Ang gilid ng labi ni Victor ay may namuong ngisi. Tama ka, Gabriel. At hindi lang ang pagkansela sa mga interes sa pagkakautang ng tatang mo sa bangko ang ibibigay ko sa iyo. Pati na ang pagsasauli ng titulo ng ilang ektaryang lupaing isinanla at nailit ng bangko bago namatay ang iyong mamang Marie. Sanay siyang pigilin ang anuman damdamin, subalit ang pagkamangha niya sa mga sinabi nito ay hindi niya naitago. Hindi agad siya makaapuhap ng sasabihin. Ipinasok niya sa compound ng Rural Bank of San Ignacio ang pick-up at humanap ng bakanting paradahan. Nang makakita'y dinala roon ng sasakyan, sa pagkatapos ay pinatay ang makina. Hinarap niya ang nakatatandang lalaki. Anong kondisyon ang hihingin ninyo sa akin kung gagawin ninyo iyan? May ipapapatay ba kayong tao? Biro ni Gabriel na sinabayan ng matabang na tawa. I want you to marry my daughter. I don't understand, he said puzzled. Kanina lang tiniyak niyo sa akin hindi na dapat lumampas pa sa pagkakaibigan ng turingan namin ni Sofia. Now, I am not talking about Sofia, Gabriel. Si Cindy ang tinutukoy ko. What? Si Cindy? I am sure you are joking, sir. Hindi niya malaman kung ngingiti o magsasalubong ang mga kilay. But the older man did not even so much as blink. Hindi ako nagbibiro, Gabriel. Pakasalan mo ang anak ko at burado lahat ng mga pagkakautang mo sa bangko ko at mapapasa kamay mo pang muli ang mga titulo ng lupa ninyo, pati na rin ang deed of sale ng 5 bangkang pangisda. Yun ang maging regalo ko sa inyong dalawa sa sanaling makasal kayo. He was incredulous. Pero, bakit?
Bakit mo gustong maikasal ako sa anak mo? Si Joshua na estadal na at kasalukuyang naninirahan sa Hong Kong. Sophia's got herself a job at the mill. At sa kasalukuyang ginagawa ni Cindy, kinatatakutan kong isa sa mga araw na ito'y basta na lang mag-asawang anak ko sa kung sino na lamang. Why worry? Sa naririnig ko'y hindi basta-basta ang anak ng kung sino-sinong sinasamahan ni Cindy. Tanong ni Gabriel. Mula nang mabalitaan niya ang pagtalosira nito sa kasintahang si Grayson, ay nakadalawang palitan ng boyfriend si Cindy. And now he heard that Cindy was dating her ex-fiancé. At usap-usapan na hindi pa naayos ang legal na pakikipaghiwalay nito sa asawa. Naiinis siyang isipin na ang moral ni Cindy ay talagang naglaho na sa pamamagitan ng pag-involve sa kanyang sarili sa isang lalaking may asawa. Pero sapat ba ang mga pinagagawa nito upang halos ipagtulakan ito ng ama sa kanya? O baka naman may mas malalim pang dahilan? Maaring nagdadalang tao ito. Sa naisip na iyon, biglang galit na umahon sa dibdib ni Gabriel. Hindi niya matiyak kung saan galing. Sinubukan niyang hindi magpakawala ng galit at malalim na buntong hininga. Ang pagiging masalapi at nabibiling sa alta sa syudad, hindi garantiya ng isa ay mabuting tao. Iho. Gabriel had no answer to that. At kailangan ko mag-alala. Nagpapakita lang ako sa doktor ko kamakailan at napag-alaman kong may sakit ako sa puso. Inililihim ko yan sa pamilya ko and I don't want to worry my family. Pero sa Cindy baka siya maging dahilan na maaga kong kamatayan. Pinagbasta ni Gabriel ang matanda. Mukha naman itong masigla. Nagdududa siya kung totoo ang sinasabi nito. Gayon may traidor ang sakit sa puso. Baka nga totoong may sakit ito. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Mabilis na balik tanong ng matanda. Kahit kaibigan ay wala kami ni Cindy, Mr. Soriano. Naku, nagkataong hindi ako binigyan ng scholarship ng kapatid ninyo ay baka hindi kami magkakaroon man lamang ng pagkakataong mag-usap nung araw. Pwede naman magbago yun, Gabriel. Magsimula kayong muli ng anak ko. Kaibiganin mo siya. Napakadaling gawa ng paraan yan. Iimbitahan kita para mag-dinner sa bahay. At isa pa sa pagkakaalala ko, matagal ka ng crush ng anak ko. Nagkakamali ho kayo, Mr. Soriano. I have always admired you, Gabriel. Ani Victor na hindi siya pinatapos. Kahit nung bata ka pa lang at kasama ng tatang mo. Sabi mo nga hindi mo kailangang mangisdang kasama ni Elpidio. Pero ginawa mo pa rin. Hindi ba tayo iyon para ipakasalin niyo sa akin ang anak ninyo? Oh, actually? Patuloy nito na parang hindi siya nagsalita. Kailan ko lang naalala ng mga bata pa kami ng tatang mo, nagbibiroan kami na kapag nagkaasawa kami tagkaanak ay papakasal namin sa isa't isa. Subalit lalaking panganay ko at ganoon din ang tatang mo. At nawala na sa isip ko ang bagay na yan. It was only a couple of days ago that I thought about it. Biroan lang ng mga walang magawang usapan ninyo ni tatang, Mr. Soriano. Wika ni Gabriel. Hindi pa rin dahilan iyon para ipakasal niyo sa akin ang anak ninyo. Gusto niyang diretsahin ito tanong kung nagdadalang tao si Cindy at tinakasan na dapat managot, but he could not bring himself to ask. Victor laughed. Ngayon, pinagtitibay mo ang desisyon ko na pakasalan mo ang anak ko. Kung sa iba ko inialok ang iniaalok kong ito sa'yo, hindi ako magdadalawang salita. I don't want to sound disrespectful, but have you gone nuts? Palalampasin ko yan. Anito, smiling faintly. I know you can handle Cindy, Gabriel. Kaya mong disiplinahin ang anak ko bilang asawa mo. At anong malay mo, mapagbago mong pananaw ng batang iyon. Naguguluhang umiling si Gabriel. Natitiyak kong nakarating sa inyong iskandalo nangyari sa akin. 3 linggo bagong graduation, 8 taon na nakakalipas. Si Joanna ay hindi pa naniwalaan ng bintang sayo. Nagtagi sa mga bagang niya. Naalala ang akusasyon ni Joanna Soriano nang datnan sila na Cindy sa loob ng music room. Hindi ba mas dapat na maniwala si Ma'am Joanna dahil wala pang 2 linggo bagong iskandalo ay ganun din ang dinat na niya sa amin ni Cindy? Inamin mismo ni Cindy sa tiyahin niya na wala kang kasalanan doon. Napatingin si Gabriel sa matanda at hindi siya makapaniwala sa narinig dito. Nagbuntong hininga si Victor. Alam mo naman ang mga kapilyahan ni Cindy noon pa man, Gabriel. Ni hindi nagkukunwaring itago ni Cindy ang mga kalokohan niya. Mientras natatawag niya ang pansin ng lahat, lalo niyang pinangangatawanan ng mga mischief. Bago pa siya makaisip na isasagot ay nagpatuloy si Victor. Ilang araw matapos kang umalis sa Trinidad, 3 kabataang nasa first year ang tumestigo panig sa iyo. Nasa labas sila ng schoolroom sa may ibaba ng bintana at naglalaro ng sabihin nilang ang mismong anak ni Mayor ang nagpilit na yakapin at haggan ka. At nang tumanggi ka at pilit pinilalabas ng estudyante, nakita nilang nagalit at nagsisigaw. Nagulat si Gabriel sa kanya mga nalaman. Hindi niya nalaman iyon. Hindi rin niya alam kung anong dapat maramdaman sa oras na iyon. Naging padalos-dalos ba siya sa ginawang pag-alis? Hindi isinulat ang tatang mo sa iyong kahihinatan ng investigasyon at hearing sa kolehiyo?
Hindi alam ni Tatang kung saan ako susulatan sa unang mga buwan mula nang umalis ako rito. That young lady na nagsampa ng kaso laban sa'yo, umalis ka agad pagkatapos ng graduation dahil sa kahihiyan at hindi nanalo si Desiree ng sumunod na eleksyon. Nabanggit niya ni Joanna sa akin dahil lang hihinayang siya sa iyo. Hindi nakapagsalita si Gabriel. Sa ilang mga kakilala at dating classmates na nakatagpo niya, mula na magbalik siya ay wala man lang nagsabi sa kanya. Nalimot na ng mga tao ang nangyari, Gabriel. Ani Victor na tila nahuhulaan ang nasa isip niya. Natatandaan ko iskandalong ginawa ng papa ni Desiree, ni Mayor Cueto. He said as if talking to himself. Isang suntok ang pinadapo ng ama ni Desiree sa kanya sa harap ng maraming estudyante at mga guro kasunod ng mapanlait na mga salita. Ginawa nitong basihan ng muntik-muntika ng gulong nilikha ni Cindy para madiin ang pagkatao niya. At dahil kaibigan ni Dean Joanna ang nanay niya, pinatawad siya ayon kay Mayor Cueto. At hindi nito mapapayagang muli niyang magagawa ang ganoong sexual harassment. Ayon pa rin dito yung nagsumbong ang anak nito na hindi yun ang unang nagpakita ng ganon si Gabriel kay Desiree. The mayor threatened to send him to jail. Nagagawin itong lahat upang mabulok siya sa bilangguan at di siya magkakaroon ng pagkakataong magamit ang kursong kinuha niya upang hindi makapangharas ng estudyante. Na mahihirapan ang hustong tatang niya sa pagkuha ng kung anumang permit para sa negosyo nito. Ang girlfriend niyang si Elizabeth puno ng pangako sa mga mata na itinoon sa kanya at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Oh well, ang mga magulang ni Elizabeth ay sa opisina ni Mayor Cueto sa munisipyo ng Trinidad nagtatrabaho. Tanging si Sofia naging kakampi niya ng mga panahong iyon. Nakita niya kung paano siya nito pinagtanggol sa harap ni Mayor Cueto. 8 years ago, he had no wish of living down. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili at patunayan sa lahat na wala siyang kasalanan sa pinagkalat ni Desiree. Nais niyang gamitin ang pinag-aralan niya sa St. Vincent o kahit sa SIC. Subalit ang tatang at tiyang Carmen niya ang nagpilit na umalis na lang siya. Nakiusap ang mga ito sa kanya na iwan ang Trinidad dahil ang isang katulad ni Mayor Cueto ay mahirap kalaban. So he had left, only to learn later that her aunt had lost her job and was given forced resignation. Nalaman din niyang inalok ni Joanna Soriano si Tia Carmen niya ng trabaho sa SVC. Subalit tumanggi ang huli at naging katukatulong ito ng tatang niya sa pag-aasikaso sa negosyong pangingisda hanggang sa marate ang ama at mamatay. Bibigyan ka sana ni Joanna ng abogado pero nagmamadali kang umalis sa bahay ni Gabriel. Alam mo namang hinahangaan ka ng kapatid ko. Bahagya lang niyang tinanguan iyon. Joanna's loyalty to her friend years after Marie's death had always touched him. Na magtungo siya sa opisina ni Joanna Soriano kinabukasan, matapos ang insidenteng inabutan nito sa kanila ni Cindy, hindi na siya nito kinausap pa na matagal at sinabing kalimutan na ang lahat. Hindi rin ito sinabing inamin ni Cindy ang kasalanan. Gaano kahabang panahon ang kailangan mo para pag-isipan ang iniaalok ko sa iyo, Gabriel? Untag ni Victor. Napatingin siya rito. Kailan niya naisip na ipakasal sa akin si Cindy? Nagkibit ng mga balikat si Victor. Nilingon ang parking lot at nagbuntong hininga. The thought just came up while we were driving down here. At nagtataka kayo kung bakit ganun sa Cindy? Out of the blue, you are marrying your daughter off to a stranger. Wag mo akong insultuhin, Gabriel. At hindi ka isang estranghero. Hindi ko hinahamak ang mga nanliligaw sa anak ko. Naniniwala kung hindi madudurog ang puso ng anak ko kapag pinakasalan mo siya. Kung ang pagbabasihan ay ang durasyon ng bawat boyfriend niya. But why me? Ulit niya. Lumalim ang gatla sa noo. At wag mong sabihin sa akin na pagkasundaan niyo ng ama ko nung nabubuhay pa siya. Nilahad nito ang dalawang kamay. Ganun pa man, yun ang totoo. Pangalawa, instinct, I guess. Pihiwatig mo lang na may kapasidad kang disiplinahin sa Cindy kung ikaw ay ako. Your father was a good man, Gabriel. He said gently. I can say the same to you. Naubusan siya ng sasabihin. And he must be insane. Dahil ito at dinudurog sa kanya ang kalutasan ng mga suliranin niya. Nagsisikap naman siyang kumawala. Pakasalan mo sa Cindy at ibibigay ko sa iyo mga titulo ng propiedad mo. You and Cindy can start afresh without any help from me. Ang pagsasauli ko sa mga titulo ng mga propiedad mo, sapat ng panimula. I know you can make it. To talk about this is prosperous. To even consider your suggestion is lunacy. You have 2 days to think about it. Hindi ko na uulitin ang alok ko sa'yo. San mang anggulong tignan, panalo ka, Gabriel. Sumamili ka, ang ma-foreclose ang propiedad ninyo o pakasalan mo ang anak ko. Binuksan nito ang pinto sa bahagi nito pero bago ito bumaba, ay nilingon siya. Tawagan mo ako sa opisina ko sa mill sa sandaling napagpasyahan mo ng alok ko.
Ano ang sasabihin ni Cindy sa bagay na ito? Akong bahala sa anak ko, Gabriel. At kapag pumayag ay gagawin ko ng paraan na magkalapit kayong dalawa bago kayo magpakasal. Naiwan siya nakasunod dito ng tingin at hindi alam kung anong iisipin. Mukha ni Cindy Soriano may walong taon na nakakalipas ang gumuhit sa isip ni Gabriel. Sa locker room, he had deliberately scared her that day and he was not proud of it. Nang makalabas ito'y sinuntok niya ang metal locker na nayupi. Pero kailangan niyang tapusin ang kung anumang binabalak nito para na rin sa sarili niyang katinoan. At sa karerang pinagsunugan niya ng kilay para sa tatang at tiyang Carmen niya. Sabado at walang pasok. Mula sa bahay niya dumaan si Gabriel sa nag-iisa at di-klaseng deli shop sa Trinidad para ibili ng sandwiches sina Solly at Sofia. Nasa opisina niya ang mga ito. Si Solly nag-overtime para ituro mga libro kay Sofia na inirekomenda ang sariling gawain ng bookkeeping ng opisina. At nakiusap itong sana'y wag malaman iyon ng mga magulang nito. Hustong ibinukas niya ang salaming pinto nang mapuna niya ang pagtayo na isang pamilyar na bulto mula sa upuan nito, malapit sa pintuan. Dinampot itong isang baso ng juice at ibinuhos sa kasamang lalaki. "You are a pig, Jaime," she said, gritting her teeth. Walang pakialam sa mga pagsinghap ng mga nararoong customer. Nakilala ni Gabriel na ang kasama nito'y lalaki, isa sa mga executive engineer ng kanilang construction company na naka-assign sa Trinidad para sa ginagawang paglalapad ng kalsada. At natitiyak niyang hindi basta uupo lang ang lalaki at tatanggapin ang kahiyang ibinigay ni Cindy kung ang pagbabasihan ay ang pagtalim ng mga mata nito at ang pagtiim ng mga bagang. At ang hinala ni Gabriel ay tama. Nang magtangkang tumalikod si Cindy, marahas itong tumayo at tinakma ang braso ng dalaga. "Bitiwan mo ko. Kung sa tingin mo makakatakas ka, Cindy, think again." Kung ano man ang balak gawin ng lalaki na unahan nito ni Cindy, nabuo ang loob at marahas itong tinulak at napakawala ng braso. "Hindi ko na gustong makita ka pa, Jaime." Pagkatapos ay dinampot ito ang purse sa ibabaw ng mesa at nagmadaling tumalikod. Bahagyasin itong nabangga subalit ni hindi ito huminto at tuloy-tuloy na lumabas. Ang lalaki nagmamadali ring tumayo at takmang hahabol ng harangin niya. Sa sulok ng mga mata niya ay may isang bulto siyang napuna na lumapit din kasabay niya. "Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy," Gabriel said calmly but his eyes were glinting dangerously. "Get out of my way," nagpupuyos na sabi nito. "Ipakikita ko sa babaeng yun ang hinahanap niya. Dayo ka lang sa bayang to, mister, and we always take care of our own. Kaya kung ako ikaw, kalilimutan ko nagkakilala kami ni Cindy Soriano." Wika ng lalaking nasa tagiliran ni Gabriel na napuna niyang tumayo na maging marahasang engineer. Pinaglipat-lipat na engineer ang paningin sa kanilang dalawa nang lalaking lumapit. Then he muttered under his breath and sauntered angrily toward the exit. Sinundan niya to ng tingin na ang tinungoy ang kabilang direksyon. Napalingon siya sa katabi nang tapikin siya nito sa balikat. "Can't blame the poor man for losing his wits," wika nito, chuckling. I saw how Cindy had been flirting and teasing the poor man. Then he tried to reach her legs under the table, and that irked Cindy. "Anyway, naunahan mo lang ako." Tumatawa pa rin ito at umiling ng lumabas ng deli shop. Sinundan ng tingin si Sancho de Salve mula sa salaming dingding na tinutungo ang sports car nito. He knew of him. Kung paano ang San Ignacio ay halos sa mga Sanford at Soriano, ang Trinidad ay sa mga de Salve. He sighed. Tinungo ang counter at umorder ng sandwiches para kina Solly at Sofia. At hindi sinasadyang napatingin siya sa kalendaryong nasa ibabaw ng cash register. Yun ang ikalawang araw ng taning ni Victor Soriano. He muttered a curse. Kung ang nangyari lang yun ay isa sa mga bagay na kailangan niyang matutunang pakitunguhan, malamang na mahabang panahon ng kakailanganin bago niya masupil sa Cindy. But circumstances had not given him any choice, had it? Malapit lang ang opisina mula sa deli shop, kaya ilang sandali pa ipinarada na niya ang truck sa harap ng opisina. Bago siya bumabay, kinuha ni Gabriel ang cellphone sa bulsa ng pantalong maong niya. Ilang sandali pa ay nasa kabilang linya na si Victor. "I am accepting your offer," he said grimly. "I know you'd see sense, Gabriel. Kinagagal ako naging desisyon mo." "How long shall we stay married, Mr. Soriano?" he asked quietly. Napakaraming bagay ang nagsasalimbayan sa isip ni Gabriel. Ang pagbubuntis sa Cindy. He was certain of that now. At sino ba maaaring suhulan ni Victor Soriano na pakasalan ng anak upang makaiwas sa malaking iskandalo kundi siya? Ginamit itong panuhol o pang-blackmail ang makasama ang nakasanla nilang ari-arian. "I believe in the sanctity of marriage, Gabriel. Sikapin mo magkasundo kayo ng anak ko sa abot ng iyong makakaya at magsama hanggang kamatayan. Subalit kung sa palagay may walang mangyayari sa pagsasama ninyo sa kadahilan ng magmumula kay Cindy?" His voice trailed off, then he sighed.
We will cross the bridge when we get there. Right now, I am taking a gamble." That surprised him. He had not expected Victor to tell him that. Inaakala niyang sandaling maligtas sa kahiyan sa Cindy ay magpapalipas lamang ng buwan ng mga ito at ipapaanal na ang kasal nila. Nagpatuloy ito na hindi siya magsalita. "I'll discuss this with my daughter tonight. Sa araw ng iyong kasal, tatanggapin mong regalong titulo sa 4 ektaryang lupain ninyo. Ganun din ang kopya ng mga deed of sale ng bahay at ng mga bangka." Ilang sandali lang natapos sa pag-uusap nila, nanatili pa rin siya nakatitig sa kawalan. Tama ba naging desisyon niya? Kaya ba niyang ibigay ang kanyang pangalan at maging ama ng anak ng ibang tao? Desperate measure for desperate circumstances or something like that. Ano ba kung nagdadalang tao si Cindy at ipinapakasal sa kanya para makaiwas sa iskandalo? Mas malaki ang kapalit sa bahagi niya. Kailangan may balik sa kanya ang mga ari-arian nila. Ang maling mapa sa kamay niyang lupaing bata pa man siya ay nailit na ng bangko ay isang napakalaking bonus. Higit sa lahat, may ipapanatag niya ang loob ni Tiyang Carmen na hindi mawawala sa kanila ang lumang bahay nila. Ano kaya ang gagawin ni Cindy kapag nalaman niyang ipapakasal siya ng ama kay Gabriel? Anong buhay kaya naghihintay kay Gabriel sa kanyang maging asawa niya ang spoiled brat daughter na si Cindy Soriano? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.